Hello guys, I'm Jerome Verdome, aka the Elvis Presley of the Hood. And meron na naman tayo bagong merch for June 20, which is a new t-shirt kasama kong mga brothers ko, including my father. So guys, this costs only 400 pesos and pwede na kayong umorder or mag-pre-order now bago mag June 20 kasi limited time only lang po ito. After June 20 or the concert for that day, wala na po itong sa production. Hindi na to gagawin. So guys, paunahan na lang ha. Thank you so much. I hope you love the design, layout, and the design. And salamat na rin sa lahat ng suporta. Pwede nyo i-chat po si Miss Cristina Ignacio and si Miss May Sulit Giocado para sa damit natin na ito. Thank you guys. See you June 20. Alright. So, ito na. Tapos na tayo sa personal, sir. Papunta na tayo ito. Exciting part na ito, ang love story. Pero bago nga natin i-start to, sa mga nandito, 167, i-like nyo na yung live natin ngayon with Sir Jerome. Bihira lang. Share nyo guys, share nyo. Natin. Sa mga hindi naman nakakapanood, replay nyo na lang. At konting shoutout lang ako, sir, sa mga At baka meron ka rin sir pinababasa mo, sir. Gusto nila marinig na ma-shoutout mo sila. Oo. Oh boy, wait. Tingnan natin. Hindi, tsaka magsasabi yung mga yan, shoutout po, shoutout. Well, shoutout po sa inyo, sa mga bagong pasok dyan. Shoutout sa inyong lahat. Ilan na mga pumapasok ngayon? Ayan. 167 tayo ngayon, sir. Dami nyo Shoutout sa inyong lahat, sa mga 167 na watching right now dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Huwag pa yung iba, lalo na sa mga nasa ibang bansa siguro. So, ito, sir, tutungo na nga tayo sa exciting part. Sige po, sige. Ito, feeling ko, dito palang matatanong itong mga to Sige, Barinig. Sa mga gustong gusto nyo kunin yung video na to, walang problema. Kaya, basta kayo na bahala. Shoutout. Sige, sir. Mami Lee TV, shoutout po sa inyo. And kay Miss Soledad. Mrs. po ba? Wait, patingin na profile ako. Ayan. Soledad G2, ang pangalan niya, 3761. Shoutout po sa inyo dyan sa Cavite. Cavite chapter, shoutout sa inyo. Ay, okay, from Laguna naman. Ma'am Rebecca Cristobal, shoutout din po from Pangasinan. From Laguna, si Ma'am Eden Amante. Tama po ba? Shoutout po sa inyo from Laguna. Ayun, Miss Evelyn Santos, shoutout daw kay Merlin Miguel and Amalia Nunez. Shoutout po sa inyong lahat and shoutout right now sa lahat ng tao dyan. Yan, shoutout po sa 168 viewers natin mga kakwenta. Ayun, si Ma'am May, shoutout daw. Lagi na lang sa shoutout si Ma'am May. Lagi. Parang di kasama lagi kasing sikat mo na. So, yun, ito na nga. Putungo na nga tayo sa si Ma'am Josie Arieta. Hello po, Ma'am Josie. Hello po. Shoutout kay Ma'am Christina. Ito, sir, putungo na nga tayo sa ito, sir. Medyo love life na tayo. Sige. Ang dami mga sumalaman to. Ito na. Unang question. Gaano kahalaga sa'yo si Ma'am Andrea sa iyong buhay? Gaano kahalaga? Well, wait lang. Yun. May importansya kami sa isa't isa. Kumbaga, kami, equal terms kami. Walang lamangan sa amin. And hindi lang ito may explain through words or ganon. Kumbaga, may deeper understanding kami sa isa't isa na kaming dalawa lang talaga nagkakaunawaan. Ganon kalalim ang importansya namin sa isa't isa. And ganon rin siya ka-importante sa akin. Siyempre naman. Isa siya sa mga major reasons bakit nagpupush ako ngayon sa karir ko. Unang-una, hindi niya ako pinapagod sa paggigig. Binabantayan niya rin yung mentality ko, yung ganun ko, ano nangyayari sa akin. Kasi may mga moments talaga na alam mo yun yung kasi hindi ako expressive na tao naamin ko naman yan. Kumbaga talagang hindi ko alam paano siya i-explain o paano ko siya ipaparamdam. Baga siya yung nagtuturo sa akin paano yung pwedeng gawin sa sarili ko para ma-explain ko siya kahit papaano in my own way.
And para sa akin, nakakatuwa yan kasi mas na-open ko yung sarili ko. Kumbaga, mas nagmamature ako. Dahil na rin sa effort ko, pero dahil din sa kanya. Kumbaga, siya yung catalyst ko sa change ko na to. So, ganun ako ka-thankful sa kanya. Yung ganun siya ka-importante sa akin. No words can explain how much I love you. Parang ganun ba? May kanta na. Kinikilig daw si Ma'am Beth. Sabi ni Ako naman, kasal na nga kayo ng asawa niyo po eh. Parang nilibasa akong ganun. So, yun. Kayo nga na. po eh. Ito, sir, medyo, magandang question to. Sir Jerome, ano sa tingin mo ang biggest sacrifice na nagawa nyo ni Ma'am Andrea sa isa't isa para mas tumatag pa yung inyong relationship? Biggest sacrifice para sa isa't isa. Ayun, yung kumbaga yung yung time and effort para sa isa't isa. May mga quirks din talaga kami sa isa't isa na hindi namin kaya i-manage ng kami lang. Baga kaming dalawa, binabalance out namin yung sarili namin para maging balance din yung namin talaga. Ganoon namin kumbaga, pero para sa amin, worth it lahat ng sakripisyong ginagawa namin. Kahit ano sa man kami pumunta, kumbaga, yung mga gigs namin malalayo, talagang tiyaga, ganon. Tapos yung mga pagdidisiplina, pag may hindi kayang gawin yung isang bagay na yun at the moment, talagang tulungan kami. Halinihinan kami ng gawain lagi. Disiplina, ganon, responsibilities, bigayan kami. Talagang, pero para sa amin, yung sakripisyo namin para sa amin dalawa, naman sa amin, worth it naman. Hindi siya nakakapagod, hindi siya nakakaumay. Although yes, kakaroon din kami ng medyo argumento sa isa't isa, pero yung pagiging argument namin healthy. Kasi sinasabi namin ano yung nararamdaman namin at that moment, bakit kami nagkakaganto right now, ganun. Pero in the end, may mutual understanding kami and gagawa namin ng resolution yun. Yun na rin. Diba? Parang nag-grow na kami at the same time. Siguro kinikilig lang yung si Ma'am Andrea yung piling ko nandito siya eh. Konting paramdaman naman dyan, ma'am. Konting paramdaman. So, yun. Tahimik lang si darling dyan. Tahimik lang siya. So, yun. Siyempre sa love story pa rin. Ito, next question. Almost, connected link naman. Paano nyo naman mini-maintain yung sweetness or kahit mga busy kayo, no? Sa mga gigs or concert, o naman personal nyo na buhay. Paano nyo na-maintain ang sweetness? Hindi nilagay yung Parang mas madali. Wala na ako hawak. Well, na-maintain namin kasi kumbaga Paano? kahit pa paano makulit pa rin talaga kami. Makulit kami. Baga may kulit kami sa isa't isa na nagtutugma talaga. May mga inside jokes kaming amin, ganon. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Which is nakakatuwa. Kasi ako talagang makulit din akong tao. Kumbaga, hindi ako basta-basta madaling ma-manage pag nakilala mo talaga ako in person. Ganon ako kakulit. And siya rin naman, natutulungan ko rin sa mga kulitan niya para i-balance out din yun. Baga, keep the sweetness going and most of the time, kahit na medyo may mga moments na nahihirapan kami, solbahan yun. At the moment, dinadaan namin in a sarcastic way o humorous way. Medyo tumakas lang yung vibes kahit medyo kamot na sa ulo, nakaka-irita na. Pero kaya namin ayusin yun. Kaya namin lampasan yun. Through sacrifice and humor na rin. Hindi nawawala yung humor sa amin and understanding as well. Alam namin yung sitwasyon, kaya dapat di mawala ang ligawan stage. Tama yung sabi ni Miss May. Dapat di mawala yan. Although very busy these days, ginagawa pa rin namin yung mga, mostly tinatry pa rin namin gawin yung mga nagagawa namin yun. Gumagala pa rin kami, kumakain sa labas. Hindi yung kulong na lang sa bahay, lagi natutulog. Although, mas gusto namin minsan yun kasi talagang may mga days na exhausted talaga kami. Pero para sa amin, pag kasama lang kami, parang date na rin yan.
Magaya nga yung ano yun, parang pakinggan natin yun. Ang dami nga kinikilig dito sa ating mga comment section, no? Lalo na yung mga girls dyan. Yan, sa Father's Day, date nyo yun yung mga mister or mga boyfriend nyo, no? So ito, sir, ito medyo ano to. Kung may team song kayo, ano ito at bakit? At konting konting pasada. Ang ganun. Bakit yun ang team song nyo? At kung ano konting pasada ba? Ang team song talaga namin long before pa is yung kanta ni Elvis Presley, cover lang naman. Yan, alam nyo naman to, by Everly Brothers, None Other Than Let It Be Me. Yun talaga yung pinaka team song namin, yung Let It Be Me, nung unang nagkakilala pa lang kami. Hindi sa yun sa mga ginawa kong team song sa kanya, para sa kanya pa lang yun. Pero ngayon, ano na namin yun, team song na talaga namin yun. And special mention naman na naging rin namin, maganda ring team song namin is yung Forever and Ever Amen ni Randy Travis. Isa rin sa mga favorite songs ko yan. Forever ano yun dyan? Yung wala narinig. Country song lang yun, ni Randy Travis. Wala lang, yun lang, kung ano lang yung title ng song na yun. Lang din talaga yung may pinaka-intention ng song na yan. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, forever and ever, forever and ever. Amen. Ganun siya kantahin. Medyo galing ito eh. Kaya medyo gan. Hindi magkakasundo kayo sa mga old, no? Ni Mama Andrea, no? Alright. Yun siya. Kasi si Darling, mas tinitignan niya talaga yung lyrics. Hindi lang yung tunog ng kanta, ganun. Talagang iniintindi niya rin yung pinaka-meaning ng song. Ayun yun yung nakakatuwa kasi mostly iba nakikinig lang for the vibe. Kahit ano yung salpak mong lyrics dyan, kung maganda naman yung tugtog, okay naman. Maganda, di ba? Maganda, nagiging boom. Pero si Darling talaga, mas tinitignan niya rin muna rin yung lyrics. Pero at the same time, yung vibe. Kaya yun yung nakakatuwa. Parang ako yun Hindi ako masyado lyrical sa kanta pero kumbaga yung vibe tsaka yung melody yan. So, yung mga girls mahilig talaga sa lyrics yan no? Comment nyo nga mga girls kung ano ba kayo pag nakikinig ng mga kanta. Lyrics o melody? Yan. Feeling ko mas marami dyan. Lyrics talaga. So yun. Eto may nagpatanong nito sir Oo. Tuwing kailan nga ba kinikilig ang isang Jerome Ibardomi? Tuwing kailan? Tuwing kailan kinikilig? Basyon. Yung lagi naman ako napapakilig ni Darling eh. Hindi ko lang talaga ini-express masyado. Pero most of the time naman syempre. Hindi nyo na kailangan malaman yan. Pero meron Oo, lagi. Lagi akong kinikilig kay Darling. Alright. So yun, ito sir, ito magandang tanong to. Ano May po yan? movie ba na napanood na nagpaiyak sa'yo? Kung meron, ano ito? Meron! For the first time in my life. Kanta kwento, sabay-sabay tayong makinig, mga awit ang puso, tanghin ang kanila